Okay guys, isang na muling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man papayita ko ng mundo naroroon. Ako pumuli ang inyong likod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap ay tayo muli po ay pagbibigay ng ating panibagong kuro-kuro, komento, opinion at reaction tungkol naman po ito kay Joy Diwata. Okay? So kamakailan lamang po mga kalingap, tayo po ay nag-content kay Joy Diwata kung saan po siya po ay na-misunderstood or na-misinterpret po yung kanya pong naging kasagutan doon po sa interview po ni Kalingap Rab kung saan sinasabi po, may sinasabi siya tungkol po sa pag-iiwan po ng mga sponsor or dapat yung kanya pong payo doon sa kapwa po niya ex-Kalingap Angel na sana daw po ay wag masyadong magtiwala. Wag magtitiwala sa mga sponsor sapagkat ito yung parati natin naririnig na ang kanya pong konsepto o ang kanya pong ano tawag po diyan mga kalingap, ang kanyang paniniwala, okay, ang kanyang paniniwala mga kalingap na ang sponsors come and go, narinig ko rin po minsan na sinabi po ni Joy Diwata na minsan kaya po hindi siya lubusan makapagtiwala o magbigay ng kanyang tiwala sa sponsor ay baka pagdating ng panahon na siya po ay mayroong hindi magandang nasabi or may nakita po sa kanya na hindi maganda ay maaring siya po ay iwanan. At ito na nga po mga kalingap. Ito na nga po. So ito ngayon naman po ay sinasabi, may mga post tayong nakita at may live po tayong napanood na sinasabi, bagamat hindi kinukumpirma pero parang good as confirmed na may mga mayroon daw pong group of sponsors ni Joy Diwata na umalis na at lumipat na nga ba? Umalis o at lumipat o umalis lamang mga kalingap. Okay, ano kayong ibig sabihin ng pag-alis? Ibig bang sabihin na pinuputol na ba nila yung kanila pong ugnayan kay Joy Diwata or pinuputol na po ang pinuputol lamang po yung pag-sponsor at patuloy pa rin pa kaya nilang mamahalin at susuportahan ang isang Joy Diwata? Yan po yung ating pag-uusapan mga kalingap. So dito mga kalingap ay nasa monitor po natin ang isa pong komento o post doon sa FB page, isa po sa mga FB page ni Alan Mondero. Sinasabi niya may sponsor si Joy na palakokak. So, ibig sabihin, itong sponsor na ito, nakakapagbigay naman po siya, nagkakapag-ambag, o talagang sponsor, o nakakapagbigay po kung ano man po ang gusto niyang ibigay po kay Joy Diwata. Pero, bakit kinakailangan pa pong magganyan, magkokak-kokak? Sabi, ito yung according po kay Alan Mondero. Bakit kinakailangan? Ibig sabihin po niya dito palakokak, kapag siya po ay nakapag-sponsor, kinakailangan pa po niyang ibida. Ganun ba yun ang ibig sabihin? Kinakailangan ba pag tayo po ay nagbigay, kinakailangan ay tayo po ay ipangalandakan po natin kung ano po ang naibigay po natin. So parang ganun po yung interpretasyon ko po dito sa komento na ito, itong post na ito mga kalingap. Okay. Kokak ng parang kokak ng kokak sa mga comment section. Kilala nyo na to, mayabang siya at pag tumulong kay Joy, may kasamang panunumbat. Yan na nga ba Yan siguro yung kinatatakutan po ni Joy Diwata. Kaya nga po yung kanya pong sarili ay medyo inilalayo po ni Joy Diwata yung kanya pong sarili doon sa mga sponsors. Kasi nga, ito nga yung kinakatakutan na po, yung panunumbat. Yung panunumbat po ng sponsor. Kasi talaga naman po hindi natin maiiwasan na iba-iba po ang utak
Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang paniniwala, may kanya po tayong prinsipyo, at may ibang pag-uugali kagaya nito. Kinakailangan kung siya po ay nagbigay, ay kinakailangan po siyang mag-ingay pa po. Ipangangalandakan pa daw po niya o ipagyayabang pa po daw niya yung kanya pong naibigay sa mga iba't ibang comment section. Okay, so meron naman pong mga sponsor, mga kalingap, na kung maaari ay ayaw po nilang mabanggit na sila po ay nagbigay. Ganun po yon. May mga sponsor po talaga na ganyan, mga kalingap, na pag ibinigay na po niya doon sa kanya pong ini-sponsoran, wala na. Ayaw po niyang ipabanggit kung ano man po ang anong ambag ang kanya pong naibigay. Pero dito, sinasabi po ni Alan Mondero, may ganito daw po din na sponsor na kinakailangan ay mag-ingay upang malaman na siya po ay nag-ambag, okay, or nag-sponsor. Nanunumbat, hindi siya Franjoy. Okay, so ibig sabihin hindi Franjoy. Ano siya? Hindi siya Franjoy? Ano pa ba ang mga timpo ninyo diyan? Ibig sabihin kung hindi Franjoy, di Joynatics. Correct me if I'm wrong, mga Joynatics people. Kasi sabi po ni Alan, hindi daw po sa Franjoy. Ibig sabihin, sponsor siya ng, ni Joy Diwata, pero ayaw po nila sa love team. So, ibig sabihin, kay Joy Diwata lang po sila sumusuporta. So, maaaring masabi po natin na ito po ay isang Joynatics. Okay, hindi po tayo ang nagsabi rito. Ito ay base dito sa ating binasang post. Okay. Sabi nila mahal nila si Joy, pero dahil sa opinion ni Joy, minasama nila. Yan, ito na nga, minasama nila. Akala ko ba naman, nung panahon na yun, na pinag-usapan yan, na mayroon mga nagtatampo na mga sponsor, ay akala ko ba ay naayos na po nung humingi po ng pasensya itong si Joy Diwata. Tuloy-tuloy pa rin pala. Tuloy-tuloy pa rin pala yung usapin na ito. Although, alam ko mga kalingap, naintindihan ko din po itong mga sponsor, lalo na po itong mga sponsor na may malaking naibigay na po. Masakit din po sa damdamin ng isang sponsor na kapag minsan ay hindi nare-recognize ang kanila pong ambag, aminin man natin o hindi, maski sabihin natin tayo po ay nag-ambag, tayo po ay nagbigay, tayo po ay nag-sponsor na galing sa ating kaibuturan ng ating puso, pero masakit sa masakit. Madaling sabihin, kaya tuloy maalala ko yung nakita ko na naman din po na komento na sinabi, madaling sabihin para sa inyo na walang ambag na bayaan na lang, pasensya ka na lang po, pero masakit din po sa mga nag-aambag. Tama nga rin naman po mga kalingap, para sa mga taong talaga naman pong double effort. Bakit double effort po? Naglaan na po ng panahon sa pagsuporta, naglaan na po ng financial aspect, pero para bagang binabaliwala lang. They are being taken for granted. Yun po siguro. Pero misunderstanding po ito siguro mga kalingap. Kasi nakapaghingi naman na po ng kapatawaran po itong si nakapatawaran. Humingi na po ng pasensya itong si Joy Diwata. Akala ko nga po ayos na po. Okay? So pagkilala ninyo siya, wag na lang banggitin ang name. Pag umaray, siya na yun. Okay. Kaya ito naman po ay anonymous naman, pero ang pagkakaintindi ko sa laman po ng kanyang post ay para bagang siya po ay naglalabas ng sentimiento. Kaya tungkol din dyan. 2 years kang minahal. Kahit nawalan ka ng love team na natili sa iyo. Pinatunayan ng pangakong hindi ka iiwan. So, yung pangako nila, nawalan daw po siya ng love team, pero nandyan pa rin po sila na sumusuporta.
nakipagbardagulan sa mga taong umaapi sa iyo. Lalo na po siguro yung pag nakakabasa po sila ng pambabas po kay Joy Diwata sa mga comment section, sila po itong yung umaaway. Okay. Kahit kapalit noon ay hinahamak na ang pagkatao namin ng mga taong walang alam at magaling lang pabida-bida, pero nanatili pa rin sa iyo. Pero paano kami kakapit kung wala kaming makitang pagmamahal na galing sa iyo? Yun ang mahirap po, mga kalingap. Sa reality ng buhay, sa ating pong minamahal, kapag tayo po ay bigay 100% ng ating pagmamahal, pero parang hindi nasusuklihan, hindi nare-reciprocate yung pagmamahal na pinapakita natin, ay binibigay natin sa ating minamahal, di ba? Masakit din po yun. Pero dito nga sa paglalabas po niya ng sentimiento din ay parang sumbat na ba ito or talaga lang nasaktan yung tao? Okay? Nasaktan lamang po siguro yung tao kasi akala po nila talagang wala po silang nararamdaman na hindi nasusuklian yung kanilang pagmamahal. Ganun ba yon? So So paano ang gagawin ng isang Joy Diwata para maramdaman po ninyo na talagang mahal na mahal kayo ni Joy Diwata, ha? Ano ba ang hindi ko lang alam kasi siyempre busy po yung bata sa kanya pong pag-aaral, bukod po doon, hindi naman po tayo magkakapitbahay, hindi naman po tayo nagkakakilanlan, hindi naman po tayo madalas nagkakakitaan, ha? So mahirap po ipadama dito sa social media yung pagsusukli ng pagmamahal na inyo pong pinapakita. Ano bang ibig niyo bang sabihin, ha? Okay. Pinalampas ang mga unang salita, pati ang pangalawa, pero ang pangatlo, kalabisan na po siguro. Kami na lang siguro ang nagluloko sa mismong sarili namin, kaya bitaw na. So ibig sabihin, mga kalingap, ay sila po ay bumibitaw na po. Pinuputan na po nila yung kanila pong suporta. Kasi iniisip nila walang pagmamahal, hindi nasusuklihan po yung kanilang effort sa pagpapakita ng pagmamahal. Okay? So, kung ganyan po, wala tayong magawa. Tanggapin ni Joy Diwata. Kaya nga sinasabi po niya, may distance, may wall ang pagitan po ni Joy Diwata at ng mga sponsor. Kasi, napoporsi na po ni Joy Diwata na may ganitong mangyayari. Dadating po ng panahon, maski nga magjowa mga kalingap nagkakasiraan, ganitong relasyon pa kaya. So ito yung sinasabi niya na mag-ingat ang mga kalingap angels sa pakikitungo sa mga sponsor sapagkat dadating yung panahon na may ganitong mangyayari na kapag mayroon po silang masilip na makita sa iyo na hindi maganda, na akala mo ay hindi ka din halimbawa may pabor po silang hiningi sa iyo na hindi mo maibigay, ay maaring magsisipulasan o magsisipag-alisan ang mga ito. So sana lamang itong mga sponsors din na ito, kung talagang mahal po niyo ang isang tao at may kakayanan po kayong magbigay, magbigay kayo na wala nang ito, kasi ang pinasabi po nila maganda daw po yung unconditional love. Pwede po ninyong ilabas yung inyo pong nararamdaman, pero at pag inilabas na po yung inyong nararamdaman, ayusin, hindi aabot doon sa punto na kayo po ay magsasalita na po ng ganito na para bagang, di ba? Kasiraan po ito sa taong inyo pong minahal. Ngayon, sa dami-dami ng nagpiesta doon sa ex-Kalingap Angel, ay gusto pa ba ninyong idagdag pa itong si Joy Diwata na pag-uusapan ng hindi magandang usapin? So, magpasensyahan, magpatawaran na lamang po. Anyway, parang akala ko ba ay tapos na po yung usapin, pero mayroon pa papula. So ngayon,
siguro din po itong mga sponsors na nasasaktan at basta kapag may nakikita rin naman po kayo ng komento ng mga tao na nagbibigay lamang din ng kanilang opinion, huwag naman niyo pong ipangalandakan. Salita kayo ng salita, wala naman po kayong ambag. Okay? Masakit din po yun, mga kalingap. Masakit din pong tanggapin o masakit din po yung ipamukha sa iyo. Wala ka naman ambag, bakit nangingialam ka? Parang ganun po yun, mga kalingap eh. Ha? Kung gusto niyo, sige, aalis kami. Kayo lang magpatuloy. Wala naman kayong mga ambag, pero ang dami niyong daldal. Ay, naku po. Kasi, unang-una, kayo po yung kayo po yung gustong mag-ambag. Yun po yun eh. Ngayon, yung ipamumukha pa po ninyo doon sa nagkomento na imbis na intindihin kung ano man po ang hindi nyo pagkakaintindihan sa usapin na yan, ipamumukha pa po ninyong, hoy, wala kang ambag. Tumigil ka dyan, wala kang ambag. Okay? So hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap. Ulit ang kilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob. At siyempre sana po inyo rin pong takilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell at sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.